ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bilang paghahanda po natin sa ating pagninilay at sa pagkukumpisal, isang bagay po ang hinihingi sa atin ngayon ng mga pagbasa. Ano po yung isang bagay na yon? We are asked by the readings today to have that, ano ho yung hinihingi? Courage. Courage. Ano ho na Tagalog ng courage? Tapang. Tapang. Yan ho ang hinihingi sa atin. Tapang. Kaya ho bawal ho dito ang duwag. Duwag. Bawal ho. Kung may duwag ho dito, umuwi na po. Bawal ho ang duwag. Ang hinihingi po ngayon ng mga pagbasa ay tapang. Courage. Bakit po tapang? Sabi po sa unang pagbasa, ito pong si Jeremias. Alam niyo, nang tawagin ng Panginoon si Jeremias, ang sabi ni Jeremias, bata pa po ako. Wag po ako. Sabi po ni Jeremias, wag po ako. Bata pa po ako. Hindi pa po ako marunong magsalita. Nang tinawag ng Diyos si Jeremias para maging propeta, ang sagot ni Jeremias, bata pa po ako. Wag po ako. Hindi po ako marunong magsalita. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Pero sabi ng Diyos sa kanya, ako magsasalita para sa iyo. Huwag kang matakot. Kaya po ngayon, sabi sa unang pagbasa, what happened to Jeremiah? Ano ho? Ang sabi ho rito, isuplong natin, isusumbong po siya. Pati matatali kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Isipin ninyo, sumunod ka sa Panginoon, pero ano na pala ni Jeremias? Nung una ayaw niya, pero sumunod siya. He became a prophet of the Lord. And yet, what happened to Jeremiah after accepting the role as a prophet? Ayan, lahat gustong isumbong siya. Gusto kapahamakan niya. Isipin niyo, kaibigan mo pinagdarasal, sana madapa ka. Hindi lang madapa, di ba? Sana mamatay ka. So imagine, gaano katindi yung galit ng mga tao kay Jeremias. Pagkatapos mong tanggapin yung pagiging propeta, tapos ito pa mapapala mo. Di ba? Hindi nyo ba tinanong sa Diyos yan? Lord, kung kailan naman nagiging palasimba ako, nagkaganto yung buhay ko. Lord, kung kailan naman lagi akong nagseserve, lagi akong nagdarasal, yung problema namin sa bahay, hindi na natapos-tapos. Tingnan nyo si Jeremias. Di ba? Tinanggap niya ang pagiging propeta, pero ano ang napala? Marami hong nagalit sa kanya. Even his close friends. Close na kaibigan na, nagalit pa sa kanya. Sabi ho rito, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Isipin ninyo yung mga tao, yan ang iniisip kay Jeremias. Pagkatapos mong sumunod sa tawag ng Panginoon, ito ang mapapala mo. Kaya nga ho, kung alam mong mapapahama ka sa paglilingkod sa simbahan, maglilingkod ka pa ba? Kung alam mong mapapahama ka pag naging malapit ka sa simbahan, naging malapit ka sa Diyos, lalapit ka pa ba? Sa Ebanghelyo po, tingnan natin si Jesus. Ito si Jesus. Ano ho yung eksena sa Ebanghelyo? Siya ho'y babatuhin. Babatuhin po siya ng mga tao, di ba? Bakit ho siya babatuhin? Because of blasphemy. Ano ho yung blasphemy? Kalapastanganan. Dahil sinasabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Na si Jesus pinapantay yung sarili sa Diyos. Talaga namang Diyos ang Panginoon, hindi ho ba? Hindi ho ba? Hindi ba kayo naniniwalang Diyos si Jesus? Hindi ho ba? Si Jesus ay Diyos. Naniniwala ho tayo dyan. Kung hindi ho kayo naniniwala, pauwiin ko ho kayo. Di ba naniniwala tayo? Si Jesus ay Diyos. Kaya wala tayong duda dyan. Pero itong mga Hudyong ito, ayaw maniwala. Kaya po ano gagawin nila? They will stone him to death.
Isipin ninyo, ikaw na ang gumagawa ng mabuti. Sabi nga ho dito, yung mga gawang mabuti, yun ang patunay na siya'y anak ng Diyos. Gumagawa siya ng mga bagay, hindi dahil sa kagustuhan niya lang. Kaninong kagustuhan po yun? Sa Ama. Hindi ho sa Kanya. Sa Ama. Noon nga hong nakaraang linggo, kung naaalala ho ninyo, yung Ebanghelyo, nagpagaling ang Panginoon, may pinagaling ho siya, yung isang lalaking hindi makalakad, 38 taon nang may sakit. Pero nang pagalingin po niya, itong lalaking pinagaling niya, nagpahamak po sa kanya, tinuro, yun ang nagpagaling sa akin, si Jesus. Kaya nagalit kay Jesus yung mga Hudyo. Sabi niya, araw yun ang pamamahinga, bakit siya nagpagaling? So ang tanong ho dito, tignan ninyo yung tapang ng Panginoon. Tignan niyo yung tapang ni Jeremias. Hindi basta tapang lang, kundi yung tapang na may pinanggagalingan. At yan din ang tapang na hinahanap sa atin. Saan galing ang tapang ni Jeremias? Saan galing ang tapang ni Jesus? Bakit matapang si Jeremias? Bakit matapang si Jesus? Si Jeremias, nung una, natatakot po siya. Pero alam niya na yung sasabihin niya, hindi galing sa kanya. Galing po kanino? Galing sa Diyos. So the courage of Jeremiah is from God. And the courage of Jesus is because He is doing the will of His Father. Kaya ho yung tapang galing sa Diyos. Matapang silang pareho galing sa Diyos. Tayo ho, maraming taong matapang. Pero tanong nyo, saan galing ang tapang? Maraming matapang pumatay, matapang magpapatay, matapang magsinungaling, matapang manlamang ng kapwa, matapang manloko, matapang gumawa ng kalokohan. Yun ho bang gagawa ng kasalanan, tapos ipagmamalaki pa. Proud pa. At saan galing yung tapang na yon? Sa sarili. Gumagawa ng mali, gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng kapalpakan, para itaas ang sarili. But the courage of the Lord, the courage of Prophet Jeremiah, coming from the Lord. Kaya po mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang hihingi ng Diyos sa atin ngayon tapang. Pero yung tapang, galing sa Diyos. Matapang ka ba at yung tapang mo ba'y galing sa Diyos? Meron pa bang matapang na gumawa ng mabuti? Meron pa bang tapang na galing sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Meron pa bang tapang na galing sa paggawa ng mabuti? O baka ang tapang natin sa paggawa ng kasalanan? Kaya ho tayo nandito, matapang tayo. Haharap tayo sa Panginoon dahil alam natin nagkasala tayo. Haharap tayo sa Panginoon dahil alam natin may mali tayo. At gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang tunay na katapangan. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ho ay Biyernes Dolores. Papunta po tayo sa Linggo ng Palaspas. Papunta po tayo sa Passion Sunday. And let us always remember what brought Jesus to passion. What brought Jesus to the cross. Ano nagdala kay Jesus sa krus? Ano ang nagdala kay Jesus sa kamatayan? Yung tapang. Yung tapang na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya po kung meron kayong tapang na hindi galing sa Diyos, hindi nyo maiintindihan ang mahal na araw. Hindi nyo maiintindihan ang kamatayan ni Jesus sa krus. Hindi nyo maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Let us have that courage. Kaya po mga kapatid, yan ang paanyaya sa atin ngayon. Tignan natin ang ating mga sarili. Tignan natin ang tapang natin ngayon. Saan ba ito galing? Pag hindi yan galing sa Diyos, tapang-tapangan lang yan. Mawawala din yan. Masisira din yan. Pero ang tapang na galing sa Diyos, mananatili ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.